أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, lahat ng bagay dito sa mundo, anuman ang uri nito, lahat ay palamuti, zinatullah.
Ito ay palamuti ng dakilang tagapaglikha na ipinalamuti dito sa mundo na ating ginagalawan. Lalo na sa ating kasalukuyang panahon, kung saan sa kasalukuyang panahon ay napakalayo na ng narating ng mga tao pagdating sa mga kung ano-anong discoveries dito sa mundo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Nasa pinakamataas na antas sa kasalukuyang panahon na kung saan ito ay nag-i-increase kada minuto, kada oras, kada araw, kada linggo, kada buwan, kada taon ang teknolohiya. Kaya tinawag ang ating panahon na technology era. Ibig sabihin panahon ng pagsibol ng teknolohiya. Ang lahat ng bagay kasama na ang teknolohiyang ito na kung saan pinapakinabangan natin aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Lahat ng ito ay palamuti ng dakilang tagapaglikha. At ang ruling nito sa Islam, ang hukom, hatol ng Islam sa lahat ng uri ng palamuting ito ay ang al-hil. Al-aslu fi kulli shay'in al-hil aw al-ibaha illa ma warada ad-dalilu ala tahrimih. Ang orihinal na kalagayan sa lahat ng bagay, anuman ang uri nito, ay ang hil. Ibig sabihin ay ang pagkahalal nito, ang kapahintulutan nito, ang permission, mubah, pinapahintulutan, maliban na lamang ang mga bagay o partikular na bagay kabilang sa mga bagay na ito na kung saan mayroon pong nabanggit na dalil. Ibig sabihin ay pruweba mula sa Quran o di kaya ay mula sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag naging gayon, ito ay magiging haram. Kung sinabi ng Quran, ito ay haram. Kung sinabi ng hadith na ito ay haram. Tandaan natin, ang qadiyatut tahlil wat tahrim, ang usaping halal, ang usaping pinapahintulutan o kapahintulutan, at ang ipinagbabawal o pagbabawal ay usaping walang may karapatan nito maliban ang dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin, sa usaping halal at haram, tanging ang magsasabi nito, ibig sabihin, ang magpapahintulot sa anumang bagay at ang magbabawal sa anumang bagay ay wala, kundi lamang ang dakilang tagapaglikha na siyang lumikha sa atin dito sa mundo na ating ginagalawan sa isang pakay lamang, walang iba kundi ang sambahin lamang siya na kung saan kinakatawan ng pagsamba sa Kanya ang pagsunod. Kinakatawan
ng pagsamba sa Kanya ang pagsunod sa Kanyang mga ipinag-utos at ang pag-uutos nito at ang pag-iwas mula sa Kanyang mga ipinagbabawal at ang pagbabawal nito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya nga naman, maliban kung mayroong dalil na ito ay ipinagbabawal, lahat ng bagay dito sa mundo ay halal mong gawin. Halal mong gawin o mubah mong gawin. At kung mayroong pupuna sa'yo at hihingian ka ng dalil, hihingian ka ng dalil, pruweba, katibayan na nagpapahintulot doon, sa halip na siya ang humingi ng dalil sa'yo, siya dapat nanghingian mo ng dalil. Bakit? Dahil ang orihinal sa kalagayan ng lahat ng bagay ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung pagbabawalan mo ako dito, bigyan mo ako ng dalil na ipinagbabawal ito. Huwag mo akong hingian ng dalil na ito ay ipinag-uutos sapagkat ang kalagayan ng lahat ng bagay ay pinapahintulutan. Mubah. Ang salitang halal at mubah ay iisa lamang yan, pinapahintulutan. At ito ang lagay ng lahat ng bagay. Ito ang lagay ng lahat ng palamuti na mayroon dito sa mundo. Kasama na dito ang teknolohiya sa makabagong panahon natin. Sa modernong panahon natin, kasama na doon ang napakalayong narating ng teknolohiya, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Na kung saan idinulot ng teknolohiyang ito ang pagkakaroon ng social media. Ang social media sa pangunguna sa kasalukuyan, halimbawa ng Facebook, nariyan ang Google, nariyan ang YouTube, at yung iba't ibang platform na mayroon sa social media. Nariyan ang Messenger, nariyan ang Google Meet, nariyan ang StreamYard, at yung iba pa. Hindi kailangan isa-isahin ito, kundi yung kabuuan ng lahat ng bagay na ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Nagsilabasan ang iba't ibang uri ng mga websites. Nagsilabasan ng iba't ibang uri ng mga applications. Ano ang ruling sa lahat ng mga ito? Kabilang ito sa mga palamuti, kabilang ito sa mga bagay na sinasabi natin na kung saan ang original na ruling dyan ay halal o di kaya ay mubah, maliban na lamang sa mga bahagi nito na kung saan tinukoy ng Islam na ito ay haram. Ito ay ipinagbabawal, kaya dapat ipagbawal, kaya dapat iwasan at ipagbawal din. Halal o mubah ang ruling nito. Lahat ng bagay, ang damit mo ay halal, ang anumang kagamitan mo halal, ang sasakyan mo halal, ang cellphone mo halal, ang tindahan mo halal, maliban na lamang sa mga partikular na mga bagay na tinukoy ng Islam ang pagkakaharam nito. Isa yan sa limang rulings na pinagbabatayan sa Islam. Tandaan ho natin, kapag pinag-usapan ang hatol, paghatol sa anumang bagay, dalawa lang naman ang hinahatulan sa tao, ang kanyang ginagawa at yung kanyang sinasabi. Yung sinasabi mo at yung ginagawa mo, ito man ay hayag o lingid, yun ang hinahatulan sa'yo. Ngayon,
Pagdating sa mga bagay na nakapaligid sa iyo, ang orihinal na hatol doon ay ang kapahintulutan, maliban na lamang kung mayroong dalil sa Quran na sinasabi niya ito ay haram, dahil doon magiging haram. At kailangan mong iwasan. At kailangan mong ipagbawal. Ngunit kung wala itong gayon, walang dalil, ay hindi mo pwedeng hatulan na halal ay haram ang mga bagay na yon o anumang bagay na mayroon doon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, yung sasabihin mo, yung gagawin mo, kundi ito ay wajib na sabihin, obligado na sabihin, ibig sabihin, gagantimpalaan ka kapag ginawa mo ito bilang pagsunod kay Allah at parurusahan ka. Dito pa lang sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay, parurusahan ka kapag hindi ka sumunod ng sinasadya mo at ginusto mong hindi sumunod. Yun ang wajib. Kundi wajib ay sunnah, mustahab. Gagantimpalaan ka doon sa sinabi mo o ginawa mo, ngunit kung hindi mo ito sinabi o hindi mo ginawa, ay wala namang kaparusahan. Yun naman ang tinatawag na sunnah o di kaya ay mustahab. Then pangatlo ay makruh. Ang makruh naman ay ang opposite ng sunnah. Kapag hindi mo ginawa yung particular na sunnah o di kaya ay salungat sa sunnah yung ginagawa mo, ang ruling doon ay makruh. At kapag ito ay ginawa mo siyang kaugalian o ginawa mo siyang bahagi ng isang gawaing pagsamba na hindi naman ganon, hindi naman ito ginawa o di kaya ay ipinaliwanag ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang dalil mula sa Quran o sa hadith na sinasabi niyang bahagi ito ng gawaing pagsamba at ginawa mo siyang bahagi noon, samantalang hindi naman talaga, so magiging bid'ah. Magiging bid'ah. Ibig sabihin, mula pagkamakruh ay magiging bid'ah ang lagay na yon. Halimbawa, ang pagdudua sa kabar kapag nalibing yung isang tao. Kapag nilibing yung isang tao, ang sinabi ni Propeta Muhammad, pagkaraan, ilibing yung isang tao, ay ihiling natin kay Allah ng sabat. Ibig sabihin, patatagin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ay tinatanong, nililitis doon sa kanyang libingan. So ang instruction ay bawat isa sa atin ay magdua para sa kanya. Naway patatagin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ginawa ni Propeta Muhammad na pangunahan niya ito at sabay-sabay sila manalangin. Hindi niya ginawa sa ganong paraan. Kundi inutusan niya individual. Ihingi nyo, bawat isa sa inyo maghingi ng dua o kapanatagan para sa isang patay na ito. Ngayon, ginawa nating magdua ng jamaa. So, ang magiging ruling ng pagdudua ng jamaa na hindi naman ganun ang instruction ni Propeta Muhammad, magiging kasalungat ito ng sunnah, ang ruling noon ay makruh. Hindi na magiging sunnah dahil sumalungat. At kapag pinanatili natin yon, ibig sabihin, ginawa nating bahagi ng paglibing na sa tuwing natatapos ay gumagawa tayo ng jamaa, ibig sabihin pang kalahatan, na pananalangin, magiging bid'ah ito. Magiging bid'ah kasi nga ginawa nating bahagi ng bahagi ng isang gawaing pagsamba o di kaya ay isang gawaing pamamaraan ng Islam na hindi naman ganun ang instruction o di kaya ipinayo ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, pang-apat ay ang haram. Yun naman yung bagay na ipinagbawal ng Islam, ang pag-iwas nito bilang pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, gagantimpalaan ka at magkakasala ka kung
lalabagin mo ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Panglima ay ang halal, at yun yung sinasabi natin ngayon. Lahat ng mayroon tayo, ang ruling nito ay halal. Yung iba't ibang platform, yung social media na binabanggit natin, ang ruling nito ay halal. Pero sa 5 ruling, ito ang pinakadelikado. Ang pinakadelikadong ruling ay ang ruling na halal. Bakit? Dahil yung halal ay transferable, o di kaya ay movable, o di kaya ay nagbabago, changeable, kung saan yung halal na yan ay maaaring maging wajib. Yung halal na yan maaaring maging sunna. Yung halal na yan maaaring maging makruh. Yung halal na yan maaaring maging haram. Bakit delikado? Inaakala mong halal, permissible. Kaya lang, nagbago na pala yung kanyang nature na halal at nalipat na siya sa haram. At ikaw ay nananatili sa paniniwala na siya ay halal o mubah. Yun pala ay haram na sa'yo. So hindi mo namamalayan na yung iniisip mong halal ay haram na pala sa'yo. Kaya napakadelikado. Hindi mo namamalayan na yung iniisip mong halal ay obligado na pala sa'yo. Kaya napakadelikado. Sapagkat yung haram ay may kaakibat na parusa sa taong lumabag. Sapagkat yung wajib may kaakibat na parusa sa taong nagpabaya. So ngayon, hindi mo nagpabaya ka o di kaya ay nilabag mo sapagkat akala mo ito ay still halal pa rin, mubah. Yun pala ay bawal na. Yun pala ay wajib na at hindi ka pa rin kumikilos. Yun pala ay haram na at nilalabag mo pa rin. Ngayon, ang aalamin natin, yun ang pinakamahalaga. Ang aalamin natin ay papaano ang halal ay magiging wajib. Papaano ang halal ay magiging sunna. Papaano ang halal mubah ay magiging makruh. Papaano ang halal o mubah ay magiging haram. Yun ang pinakamahalagang punto. Yun ang dapat nating tandaan sapagkat sa pamamagitan noon ay nagbabago siya. So ano ho? Ang kaida na ginamit ng ating mga pantas, malayatimmo, anuman ang maging balakid ng isang gawain. Kung ano ang ruling, kung ano ang hukom ng isang gawain na yon, ay kukunin ng isang balakid na yon. Paano? Paano yon? Kung ang isang gawaing wajib, obligadong gawain, ay hindi mo siya magawa dahil may harang. Hindi mo siya magawa dahil may balakid. Yung naging balakid, dahilan ng hindi mo nagawa o magagawa yung wajib, ngayon ay naging dalawa na yung wajib. Anong ibig sabihin nun? Naging wajib na rin. Yung balakid na yun ay akhadha hukmal wajib. Nakuha niya yung ruling o di kaya ay hatol na wajib. So ganun din halimbawa ang isang bagay na sunna, naging balakid niya ang isang bagay, hindi nagawa o hindi magagawa yung sunna na yon, gawa ng mayroong balakid, mayroong humarang, then yung humarang na yon ay naging sunna na rin ang paggawa nito. So ganun din sa makruh. Gagawin mo yung isang makruh.
At kapag yung isang bagay humarang para magawa yung makruh, yung humarang na yon ay makruh na rin. Gagawin mo yung isang haram. Yung humarang na rin doon sa isang haram para magawa, ay naging haram na rin. Ibig sabihin ay kasangkapan. Ano man ang kasangkapan na nagamit para matupad ang isang gawaing wajib, ay wajib din na makamit mo ang kasangkapan na yon. Samantalang mubah. Ano man ang gawaing kasangkapang nagamit sa gawaing sunna, ang makamit mo, matamo mo ang kasangkapan na yon para matugunan mo yung paggawa sa sunna na yon, ay sunna na rin. So ganun din sa makruh, ganun din sa haram, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ano ang ruling ng paggamit ng Facebook? Na kung saan, halos lahat, bata, matanda, babae, lalaki, ano man ang ating katayuan sa buhay, ay talaga na abalang-abala yung mga tao sa paggamit ng Facebook. Ano ang ruling nito? Ang ruling nito ay mubah, pinapahintulutan. Kaya lang itong pagkamubah ay asal. Anong ibig sabihin ng asal? Ang ibig sabihin ng asal, yun ang kanyang original nung hindi pa nakikita yung resulta ng paggamit mo sa kanya. Nung hindi pa lumabas kung anong resulta ng paggamit mo doon sa Facebook, kundi nandyan yung Facebook, gagamitin mo pa lang, ang ruling ay mubah. Pero kung saan mo siya gagamitin, lilipat yung ruling ng Facebook doon. Halimbawa, ginamit ko siya sa paglalaro. Ano ang ruling ng paglalaro? Maaring haram yung paglalaro, maaring mubah. Ngayon, yung laro na gagamitin mo sa kanya, yung Facebook, kung ito ay haram, yung paggamit mo ng Facebook ay haram na rin. Bakit? Naging kasangkapan siya ng paggawa ng haram. So, hindi na halal. Ibig sabihin, kung kung hawak-hawak mo yung cellphone mo, ang hinahawakan mo ay apoy, galit ni Allah subhanahu wa ta'ala, parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala, parusa na apoy sa naglalagablab, na apoy sa impyerno ang hawak mo. Kung gaano katagal ginagamit ng tao yung Facebook bilang kasangkapan doon sa masamang gawain, ganon din katagal siyang nakakagawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung ginagamit mo siya sa buong araw doon sa masama, so kung gaano katagal, ay ganon ka rin katagal nakakagawa ng haram. O, hindi mo mabilang. Biruin mo. So, subukan mong ikuwenta, hasibu anfusakum. Saan mo ginagamit yung Facebook? Sa kabutihan o sa kasamaan? Sa mga may kwentang bagay o sa walang kwentang bagay? So, ilang oras itatanong sa'yo sa kabilang buhay? Anong itatanong sa'yo sa kabilang buhay? Saan mo ibinuhos? Saan mo ibinuhos yung lakas ng katawan mo? Saan lumabo yung paningin mo? Saan lumabo yung pandinig mo? Saan humina yung lakas mo? Sa mga walang kwentang bagay o sa pagtugon sa dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah? Itatanong sa iyo kung saan mo winakasan ang buhay mo sa paggawa ng mga walang katuturan o sa pagtugon sa dahilan ng pagsambas, dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ginawa mo sa kaalamang ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaalaman sa teknolohiya, kaalaman sa Islam, kaalaman sa Western education, kaalaman sa mga makamundong bagay. Saan mo ito ginamit? Ginamit mo sa pagtugon sa dahilan ng pagkakalikha sa iyo? O ginamit mo ito sa pagsuway o pagsunod sa sarili mong kalooban? O ginamit mo ito sa pagpapaalipin sa kagustuhan mo?
Saan mo kinuha yung kayamanan mo at saan mo ito ginastos, ginugol? Yan yung mga katanungan, ilan sa mga katanungan na itatanong sa iyo sa kabilang buhay, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kung saan mo ginamit, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang Facebook o social media, katulad ng ating mga nabanggit, lahat ito ay source. Ito ay source of everything. Ito ay pinagkukunan ng lahat, mabuti at ng masama. Ito ay gabay, ito ay guidance, pinagkukunan ng guidance o di kaya ay misguidance, pagkaligaw. Saan mo ito ginagamit? Kung sa pamamagitan ng patnubay ay ginagamit mo ang mga kasangkapang ito, kung ang ruling ng partikular na ginagawa mo at ginagamit mo ito, kasangkapang ito ay wajib, so magiging wajib siya. Kung sunnah, magiging sunnah. Kung makruh, magiging makruh. Kung haram, ay magiging haram. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kaya nagdidepende sa kabuuan kung saan mo ginamit bilang kasangkapan ang mga palamuting ito at doon siya bibigyan ng panibagong ruling. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ang ikabubuti ng pagkamuslim ng isang tao ay iwan niya ang anumang walang kabuluhan sa kanya. Walang kabuluhan sa pananampalataya mo bilang isang Muslim. Ikaw ay isang Muslim. Ibig sabihin ay tumutugon sa dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah na walang iba kundi sumamba lamang sa Kanya na kinakatawan ng pagsunod sa Kanyang mga utos at pag-uutos nito, pag-iwas mula sa Kanyang mga pinagbabawal at ang pagbabawal nito. Yun lamang ang inaatupag ng isang Muslim. Kabilang sa ikabubuti mo bilang isang Muslim ay iwasan mo ang anumang walang kabuluhan doon sa pagtugon mo sa anumang dahilan ng pagkakalikha sa iyo. Ibig sabihin, ang isang Muslim ay hindi abala sa anumang bagay na walang kabuluhan sa kanyang pananampalataya. So ano ang kabaliktaran nun? Ano ang mafhumul mukhalafa? Min su islamil mar'i fi'luhu ma la ya'ni. Ang isa o di kaya ay ikasasama ng pagkamuslim ng tao na gumawa siya ng walang kabuluhan sa kanyang pagkamuslim. So ganyan ang nangyayari sa atin. Bakit walang kabuluhan yung mga lugar ng mga Muslim? Bakit walang kabuluhan yung mga Muslim, bata, matanda? Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Kasi nga ang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang resulta ay wala ding kabuluhan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sabi ng mga pantas, katulad ni Ibn Hajar Al-Haytami, sabi niya, ito ay nisful Islam. Ito ang kalahati ng Islam, itong hadith na ito. Bal, huwal Islamu kullu. Kundi, ang Islam ay umiikot sa bagay na ito. Ibig sabihin, kapag sinabi mong isa kang Muslim, ang isang Muslim walang ginagawa, walang sinasabi, walang ginagawa, maliban may kabuluhan sa kanyang pagka-Muslim. Kapag ang isang tao ay gumagawa, nagsasalita ng walang kabuluhan sa kanya, ibig sabihin ay hindi niya kinakatawan ang kanyang pagka-Muslim. Ganun lang kadali, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iingatan nyo na datnang kayo ng kamatayan na hindi kayo mga Muslim. Ibig sabihin, hindi niyo kinakatawan ang
dahilan ng pagkakalikha sa inyo na yun yung pagsunod sa utos ni Allah at pag-uutos nito, pag-iwas mula sa kanyang mga pinagbabawal at ang pagbabawal nito. Aming mga minamahal na kapatid at maulas sa pananampalatayang Islam. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, tinanong siya, "Idza an'ama Allahu 'ala al-insani bi ni'matin, kayfa ya'rifu in kanat fitnatan am ni'matan?" Faqala, "Idza qarrabathu min Allah fahiya ni'ma wa idza ab'adathu fahiya fitna." Kailan kapag ang isang tao ay biniyayaan ni Allah ng anumang biyaya, papaano mababatid ng isang tao na ang biyaya na yon ay biyaya nga ni Allah subhanahu wa ta'ala o pagpapala nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, o ito ay isang pagsubok, isang fitna, isang makakasama sa kanya. Sabi ni Ibnul Qayyim, kapag ang bagay na yon ay napalapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagamit niya sa pagsunod niya sa utos ni Allah at ang pag-utos nito at pag-iwas mula sa mga pinagbabawal ni Allah at ang pagbabawal nito, kung nagamit niya doon ang anumang palamuti na mayroon siya ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay ni'ma. Ni'ma ang kanyang cellphone, ni'ma ang kanyang sasakyan, ni'ma ang kanyang bahay, ni'ma ang anumang mayroon siya. Ibig sabihin pagpapala, kaya ito ay kasangkapan mo para sa pagpasok mo sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso. Ngunit kung ito ay napalayo niya ang isang tao, napalayo ka ng cellphone, napalayo ka ng Facebook, kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa halip na pabayaan mo ang tungkulin mo bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka na nakakasunod sa kanyang mga pinag-uutos, at hindi mo ito na ipag-uutos, hindi ka na nakakaiwas sa kanyang mga pinagbabawal, sa halip talamak mo itong nilalapastangan, so ibig sabihin ito ay fitna. Ito ay hindi pagpapala ni Allah sa iyo, kundi binigyan ka ng bagay o kasangkapan na ikaw na mismo ang gumagawa ng ipaparusa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito pa lang sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Sabi pa ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ang hadith na yan ay tinipon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-war'a kullah. Ang war' ito ay ang alalahanin. Ano nga ba yung concern? Yung concern mo, yung alalahanin mo. Ano nga ba yung mga bagay na inaalala mo? Yun ang tinatawag na war', yung pangamba. Tinipon ni Propeta Muhammad ang alalahanin sa isang pangungusap at sinabi niya, kabilang sa ikabubuti, isa sa ikabubuti ng pagkamuslim ng tao ay ang iwan niya ang anumang walang kabuluhan sa kanya. Ya'ummu tarku lima la ya'ni, at ito ay sumasaklaw sa lahat minal kalam, sa lahat ng salita na walang kabuluhan, at sa anumang ginagawa, tinitingnan, pinapakinggan, ginagawa, pinupuntahan, lahat ng kilos ng tao sumasaklaw doon ng hadith na ito. Ibig sabihin, walang kilos, anumang pagkilos na gagawin ng isang tao na walang kabuluhan, kundi makabuluhan sa kanyang pananampalataya, ang kanyang dapat na pinagkakaabalahan. Sinabi ni Hasanul Basri, min a'lamatu i'radillahi 'anil 'abd an yaj'ala shughlahu fima la ya'ni. Kabilang o di kaya palatandaan, indikasyon ng pagpapabaya, pagtalikod ni Allah sa isang alipin ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagkakaabala sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, kapag ginawa ka ni Allah na abala sa anumang walang kabuluhan sa iyo, palatandaan yun na tinalikuran ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang pagkakasabi ng mga pantas ay min khidlanillah. Ibig sabihin, pagpapabaya ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa alipin. So tingnan mo kung saan mo nagagamit ang mga palamuting ito. Kung nagagamit mo sa ikalulugod ni Allah, ibig sabihin pinagpapalakan ni Allah sa pamamagitan nito. Kung nagagamit mo naman ito sa sarili mong kagustuhan, ibig sabihin pinabayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang sarili mong kalooban ang sinasamba mo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، ولفرائضك مؤدين، وللزكاة فاعلين، وعلى الصلوات حافظين، وفي الجنة داخلين، ومن النار ناجين، ومن حور العين متزوجين، ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.